Ang Dead Sea Scrolls. Sa loob ng maraming siglo, ang pinakalumang mga manuskrito ng Lumang Tipan ay mayroon pa ring mga kopya mula pa noong ika-9 na siglo AD. Pagkatapos noong 1947, daan-daang mga sinaunang manuskrito ng Katad ay natuklasan sa mga garapon sa isang yungib sa Qumran, Hilaga ng Dead Sea. Ang mga ito ay mas matanda pa ng ilang siglo bago si Kristo. Kasama sa koleksyon ang kumpletong mga kopya ng mga libro sa Lumang Tipan. Nabanggit ng mga iskolar na halos walang pagkakaiba sa pagitan nila at sa ibang mga script, na nagmumungkahi na ang proseso ng pagkopya ay tumpak at maaasahan. Ang kasaysayan ng Bagong Tipan. Ang huling 27 na mga libro ng Biblia, na kilala bilang Bagong Tipan, ay isinulat sa mas maikling panahon ng mas kaunting mga tao. Ang una ay sinimulan noong 50 AD, at natapos noong 70 AD. Mabilis na naabot ang konsensus na ang 4 na mga ebanghelyo na mayroon tayo ngayon ay dapat na ang mga opisyal lamang. Noong ika-2 siglo, ang mga ebanghelyo, ang aklat ng mga gawa at 13 na liham ni Paul ay naikalat sa lahat ng mga simbahan na Kristiyano. Unti-unti ang iba pang mga akda ay isinasaalang-alang para sa pagsasama sa listahan ng mga banal na kasulatan. Sa pagsapit ng 200 AD, mayroong pinagkasunduan tungkol sa listahan, at ito ay napagtibay sa mga kumperensya ng simbahan bandang 400 AD. Sa ngayon ang mga scroll ay pinalitan ng mga libro. Ngunit ang pagdaragdag ng 27 mga libro sa napagkasunduang Lumang Tipan ay nagbibigay lamang ng opisyal na pag-aproba sa kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano sa loob ng ilang panahon. Libo-libong mga manuskrito ng Bagong Tipan ang umiiral pa rin. Ang pinakalumang mga fragment ay nagmula pa sa 130 AD, ang pinakalumang kompletong mga script ay mula 350 AD. Ang maagang kasaysayan ng Biblia sa Ingles ay nagdala ng Kristyanismo sa kung ano ang kilala ngayon bilang UK, bago ang pagsalakay ng Norman noong 1066. Ngunit ang kanilang mga Biblia ay nakasulat sa Latin at maa-access lamang sa mga edukado. Si Bede, isang monghe at istoryador mula sa Northumberland, unang isinalin ang ebanghelyo ni Juan sa Old English noong ika-7 siglo. Ang unang kumpletong Biblia sa Ingles ay ginawa noong ika-14 na siglo ni John Wycliffe, isang master sa Oxford University. Nagalit dito ang mga awtoridad. Noong 1408 isang bagong batas ang nagbawal sa sinuman mula sa pagsasalin o pagmamay-ari ng anumang bahagi ng Biblia sa Ingles nang walang pahintulot. Ang pag-imbento ng paglimbag ay isang mahalagang punto sa pagbabago. Desidido si William Tyndale na gumawa ng isang Biblia sa Ingles, ngunit ang mga paghihigpit sa Inglaterra ay pinilit siya sa ibang bansa. Ang kanyang mga bagong tipan ay nakalimbag sa Alemanya at naipuslit sa England sa mga bales ng tela. Ngunit siya ay naaresto ng mga awtoridad at pinatay. Kung nagustuhan mo ang kabanatang ito, pakipindot ang follow button para updated ka sa kasunod na kabanata. Salamat!